Tingnan po natin yung kanal ng Argentina. Water turns to blood. Ito yung komento ng mga tao po nung nakita ang video na ito at ang picture. Yan. Isa ito sa mga penomenong magaganap sa ating panahon sapagkat tayo ay nabubuhay sa mga propesiya. Tayo ay nasa yugto na po na malapit na po tayo sa end times. For example na lang po, pag-itim ng kalangitan, pagkatuyot ng ilog Euphrates, pagkakaroon ng mga bagay na lumilitaw sa kalangitan na hindi maipaliwanag. Yan yung mga nagaganap sa ating panahon. Pagpula ng mga anyong tubig. Tingnan nyo po maigi yung screen. January 2024, ito ang bumungad sa Argentina. Marami po ang natakot dahil salot nga ba ito? Dahil pag sinabi nating salot, ito ay disaster. Maraming napipinsala. Hindi napapakinabangan ng mga bagay-bagay kapag merong salot. Isa sa mga pinagkukuhanan ay ang tubig. Alam po natin yan mga kapatid. Yung mga nabubuhay sa ilalim ng tubig o yung mismong tubig ay malaking tulong sa community, sa tao. Pero pag ito ay nagkulay dugo o nagmistulang dugo po, ito ay salot. Tingnan natin mabuti. Sa totoo lang, pag nagmistulang dugo talaga yung tubig, hindi talaga mapapakinabangan yung mga nakatira po sa ilalim ng tubig. Maraming mamamatay at masangsang po yan kasi nga dugo iyan. Kasi ito yung nangyari sa Exodus, kaya natatakot yung mga tao, baka ito yung nangyayari sa ating panahon. Exodus chapter 7 verse 19. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na iunat niya ang kanyang baston sa lahat ng tubig ng Ehipto, sa mga ilog, sapa, kanal, at sa lahat ng pinag-iipunan ng tubig at magiging dugo ang lahat ng ito dahil ganito ang mangyayari sa buong lupain ng Ehipto. Kahit na ang mga tubig sa mga sisidlang kahoy o bato ay magiging dugo. Malinaw dito na 10 plagues yung binigay ng Panginoon doon sa mga Ehipsyo. Kasi nga, sa katigasan ng puso nila. Dahil sa hindi pagsunod sa Panginoon. At ito yung naganap, salot. Naging dugo yung tubig, kanal, sapa, lawa, pinagkukuhanan ng mga tao at nangamatay yung mga isda. Verse 20, sinunod nila Moises at Aaron ang inutos ng Panginoon. Habang nakatingin ang paraon at ang kanyang mga opisyal, itinaas ni Aaron ang kanyang baston at hinampas ang ilog Nilo at naging dugo ang tubig. Namatay ang mga isda, bumaho ang ilog, kaya hindi nakainom ang Ehipsyo, naging dugo ang lahat ng tubig sa Ehipsyo. Gusto ko maunawaan mo kapatid na ang Diyos lang ang may kakayahang lumikha ng mga bagay po na yan at siya lang rin ang may kakayahang gawin ang mga kakaibang nangyayari po sa kanyang mga nilikha o sa kanyang mga kinreate, lalo na kung ang usapin ay salot. Ang Diyos ang makapangyarihan. Kung meron man tayo nakikitang extra phenomenon po sa panahon po natin ngayon, alam ng mga tao na ito ay kilos ng Panginoon at merong mensahe ang Diyos. Salot, reminders, sign. Kahit hindi nga nakakilala sa Panginoon natatakot kasi alam nila na ang Diyos lang ang may kakayahan nito. At doon sa mga hindi pa nakakapagbasa ng Bible, ng lubusan, meron na mangyayari sa huling panahon. Magiging dugo po talaga yung mga anyong tubig sa buong mundo. Kaya maraming nagsasabi na ito nga ba ay sign na at malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Sa totoo lang, wala na tayo kasing hinihintay na huling panahon. Tayo ay nabubuhay na sa mga propesiya sapagkat tayo na sa huling panahon na. Sa Revelation po kasi in-specify dito na magiging dugo ang anyong tubig. Revelation chapter 16 verse 4, the second angel poured out his bowl on the sea, and it turned into blood like that of a dead man, and every living thing in the sea died. The third angel poured out his bowl on the rivers and spring of waters, and they become blood. Meron kasi magaganap na Great Tribulation sa huling panahon. Ito yung propesya ang hindi pa nagaganap. Ito yung 7 years of tribulation. 7 bowls, 7 seals, and 7 trumpets. Ilalagay ko po sa description yung link ng mga nagawa ko pong video. Matuto po tayo sa mga bagay na nakalagay po sa Bible. Para lalo nating mas maunawaan, maging guided tayo ng Holy Spirit habang pinapakinggan o binabasa. Ilang bahagi lang po yan mga kapatid. Yung kanal sa Argentina, sa Great Tribulation, darating yung point na magpupula po talaga lahat ng mga tubig. Hindi mapapakinabangan sa panahon natin ngayon, hindi pa naman lahat. At iilang country pa lang, napapakinabangan pa yung tubig. Kulay dugo lang po talaga. Pero hindi pa siya totally dugo.
Ilang teorya lang din po ang gusto kong ibahagi sa inyo pagdating po sa water turns to blood. Ilang mga eschatology po ang naniniwala na ito ay simbolismo. Naniniwala iba sa literal na ito ay magiging dugo talaga, pero iba naniniwala po na ito ay simbolismo. Magiging kulay dugo lang po ito kasi tatagas yung langis sa mga pandigmang barko kasi nga magkakaroon po ng matinding digmaan dyan sa karagatan. Kaya yung langis po ay tatapon sa dagat, kaya makakontaminate yung dagat sa buong mundo. Kaya magiging pula, magmimistulang kulay dugo at mamamatay yung mga hayop sa ilalim ng dagat. Yan yung tinitingnan ng ibang mga eschatologists. Kasi merong two witness na ipapadala ang Panginoon para tingnan kung ano ang itsura ng mga tao, behavior ng mga tao dito. Meron po akong nilabas na video about sa two witness. Kayo na po, pray kung ano po ang papadala ng Panginoon. Literal ba? Si Elias o si Moises? O ito ay simbolismo? Kasi yung dalawang witness na ito ay may kakayahang gawing dugo yung anyong tubig sa buong mundo. Revelation chapter 11 verse 6. May kapangyarihan silang pigilin ang ulan upang hindi umulan habang nagpapahayag sila ng mensahe ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang mga tubig at magpadala ng lahat ng uri ng salot sa mundo, anumang oras na gustuhin nila. Pwede ito yung simbolismo kasi nga nagpupula unti-unti yung mga anyong tubig sa panahon natin nang walang nakikitang two witnesses. Isa rin yan sa pwedeng mangyari mga kapatid, simbolismo ang maganap. Glimpse pa lang, ilang mga bansa pa lang po. Ganun pa man, hindi dapat takot, pressure ang maramdaman, lalo na kung ikaw ay nakakilala kay Lord. Actually, ito po ay kagalakan sapagkat naisasakotparan po ang mga prophesyang nakalagay sa Bible. Pagpapatunay po ito na totoo ang mga nakalagay po sa Bible at hindi nagsisinungaling ito. Pangalawa, napakalapit na natin sa pagdating ng Panginoon. Tunay po ito na malapit ang dumating ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, kung naniniwala ka sa pre-tribulation, na bago mangyari ang Great Tribulation na to, kukunin muna ng Panginoon ang kanyang mga mananampalataya sa pamamagitan ng rapture. Hindi na mararanasan ang ganyang mga bagay, yung salot ng Panginoon. Kasi para lang yan sa mga taong hindi tatalikod sa kanilang kasalanan. Hindi na dapat natin ikatakot yan. Actually, pag-asa pa natin yan dahil nga ay naisakakatuparan ng mga sinabi ng Panginoon. Malapit na dumating ang Panginoon. Are you ready? Share mo to sa unang taong papaisip sa'yo ng Panginoon habang pinapakinggan ito. Kung gusto nyo po palang sumuporta sa gawain ng Panginoon, ano man pong ma-purchase dito sa Missionaryo Clothing, ay malaking ambag po para sa gawain dito sa La Union. God bless po. Pwede kayong pumunta sa Shopee o sa TikTok. Pwede nyo pong i-follow din yung Missionaryo page. God bless you, kapatid. I pray sa iyo, kapatid, nakarating sa huling part ng video ito, lumalim ang iyong faith sa Panginoon at maunawaan mga nakalagay sa Bible. Samahan ka ng banal na espiritu habang binabasa ang bagay na iyan. Mapagtagumpayan mo, buhay pananampalataya sa tulong ng ating Panginoon. Salamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Kung meron tanong, let me know in the comment section. Huwag mo kalimutan mag-subscribe, follow, sa man nyo po napapanood na platform ito. Ito ang iyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you.